Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong Enero 2026. Ilang araw na lang at magsisimula na ang pagbabayad ng inyong mga pensyon. Pero maraming pensioners ang hindi alam na may mga pagbabago sa schedule. May mga kondisyon na pwedeng makaapekto sa halaga ng inyong matatanggap at may mga estratehiya na pwede ninyong gamitin para siguruhing walang mawawalang piso sa inyong sweldo. Marami sa ating mga kapwa seniors ay nagulat noong nakaraang taon dahil may mga nabawasan ang kanilang pensyon nang hindi nila inaasahan. May mga naantala ang pagdating ng pera sa kanilang ATM cards at may mga hindi nakaalam na may mga additional benefits pala silang pwedeng i-claim. Kaya ngayong hapon na ito, gusto kong magkape tayo ng matagal at pag-usapan ko sa inyo ng malinaw at detalyado kung paano gumagana ang SSS at GSIS pension schedule ngayong Enero. Kung magkano talaga ang makukuha ninyo, kung kailan eksakto ito dadating sa inyong mga kamay, at kung paano ninyo maiwawasan ang mga pagkakamali na nagdudulot ng pagkawala o pagbaba ng inyong benepisyo. Hindi ito biro mga kaibigan, dahil ang bawat piso ay mahalaga sa ating mga senior citizens, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin gamot at utilities. Kaya makinig kayo ng mabuti at tandaan ang mga pets ang ibibigay ko dahil ito ang magsisilbing gabay ninyo para sa buong taon. Nagsimula na ang 2026 at karamihan sa atin ay excited na dahil alam nating darating na ang ating mga pensyon. Pero bago tayo pumunta sa eksaktong petsa ng bayad, kailangan muna nating maintindihan kung paano nag-iba ang sistema ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ang SSS or Social Security System ay nag-announce na ang pension crediting ay magsisimula sa unang linggo ng Enero. Pero depende ito kung saang bangko ninyo nakaregister ang inyong ATM card o passbook. Para sa mga nakarehistro sa Land Bank of the Philippines, karaniwan ay kayo ang unang makakakuha ng pension ninyo, usually around January 10 to 12. Pero kung kayo naman ay nakaregister sa ibang banks tulad ng PNB, DBP o private banks, ang inyong pension ay maaaring dumating ng January 15 to 18. Mayroon ding mga cases na ang ilang pensioners ay nakakatanggap ng delayed crediting hanggang January 20 dahil sa technical issues o verification requirements na kailangan pang tapusin ng SSS. Kaya ang una kong payo sa inyo mga kaibigan ay regular ninyong i-check ang inyong ATM balance o passbook simula ng January 10 para hindi kayo ma-surprise kung sakaling may delay o may kulang sa inyong natatanggap. Naayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa GSIS o Government Service Insurance System. Ang schedule ng GSIS ay medyo magkaiba kumpara sa SSS dahil ang GSIS ay sumusunod sa isang fixed monthly schedule na nakabatay sa end-of-month processing. Karamihan ng GSIS pensioners ay nakakatanggap ng kanilang pensyon sa kalagitnaan ng buwan, specifically around January 15 to 20. Depende rin kung saang bangko kayo nakaregister. Ang GSIS ay nag-issue ng official advisory noong huling bahagi ng Disyembre 2025 na ang lahat ng eligible pensioners ay makakakuha ng kanilang full monthly pension by January 20, 2026. Pero tandaan ninyo mga kaibigan na ang petsa na ito ay pwedeng mag-adjust ng 1 to 2 days kung sakaling may holiday o weekend na hahadlang sa banking operations. Kaya ang safe na assumption ay mag-antay kayo hanggang January 22 bago kayo magpanik kung sakaling hindi pa dumarating ang inyong pera. Maraming seniors ang nagpapanik agad at pumupunta sa SSGSIS offices nang hindi pa naman talaga overdue ang kanilang payment. Kaya nasasayang lang ang oras at pamasahe. Ang isa pang napakahalagang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang average amount na makukuha ninyo ngayong Enero. Maraming kumakalat na balita sa social media na ang SSS pension ay umabot na raw ng 15,000 per month. Pero kailangan nating linawin ito ng maayos. Ang 15,000 na ito ay hindi automatic para sa lahat ng pensioners.
Ang actual na amount na matatanggap ninyo ay depende sa kung gaano karami ang inyong nai-contribute noong kayo ay nagtatrabaho pa, kung ilang taon kayo nag-contribute at kung anong klaseng pension program ang inyong napasukan. Para sa average SSS pensioner na nag-contribute ng 10 to 20 years, ang typical na monthly pension ay nasa range na 5,000 to 8,000. Kung kayo naman ay nag-contribute ng 25 years or more at nag-contribute kayo ng mas mataas na contribution base, maaari kayong makatanggap ng 10,000 to 13,000 per month. Ang 15,000 ay usually nare-reach lang ng mga pensioners na nag-contribute ng maximum contribution rate for 30 years or more. O kaya naman ay may additional benefits tulad ng disability pension o survivor's benefit na nakabundle sa kanilang regular pension. Para naman sa GSIS pensioners, ang situation ay medyo mas malinaw dahil ang GSIS ay sumusunod sa salary-based computation. Kung kayo ay nag-retire bilang government employee na may monthly salary na 30,000 to 50,000 nung kayo ay nag-retire, ang inyong monthly pension ay usually nasa 60% to 80% ng inyong last salary, depende sa kung ilang years of service ang naipundar ninyo. Kaya ang average GSIS pensioner ay nakakatanggap ng around 12,000 to 10,000 per month, at ito ay mas mataas kumpara sa SSS dahil ang government employees ay generally nag-contribute ng mas malaki at mas matagal. Pero tandaan ninyo mga kaibigan na ang mga numerong ito ay averages lamang at ang actual na amount na matatanggap ninyo ay nakasulat sa inyong pension computation sheet na pwede ninyong i-request sa SSS o GSIS offices anumang oras. Pero heto na ang mahalagang babala na kailangan ninyong malaman. May mga cases kung saan ang inyong pensyon ay pwedeng mabawasan o ma-reduce, at ito ay dahil sa tinatawag na pension adjustment o clawback. Ano ba ito at bakit ito nangyayari? Una, kung may utang kayo sa SSS o GSIS, tulad ng unpaid loans, housing loans o salary loans, noong kayo ay nagtatrabaho pa, ang monthly amortization ng utang na yan ay otomatikong ibabawas sa inyong pensyon hanggang sa mabayaran ninyo ang utang. Maraming seniors ang hindi alam na may ganito pala silang pending obligation, kaya nagulat sila kung bakit ang kanilang 8,000 pension ay naging 6,500 o 800 lang. Pangalawa, kung kayo ay may kaso ng fraudulent claims o may discrepancy sa inyong records tulad ng double pension claims o maling information na naibigay noon, ang SSS o GSIS ay may karapatang mag-hold o mag-reduce ng inyong pension hanggang sa ma-resolve ang issue. Pangatlo, kung ang inyong dependent beneficiaries ay nag-reach na ng age limit o nagbe-graduate na, ang dependency benefit na inyong natatanggap ay automatikong titigil, kaya bababa ang total amount na inyong matatanggap. Kaya ang aking payo sa inyo ay mag-visit kayo sa SSS o GSIS office at least once a year para i-update ang inyong records at para malaman ninyo kung may pending issues ba kayo na kailangan ayusin. Mayroon din namang magandang balita mga kaibigan dahil may mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi alam na eligible sila. Una dito ay ang 13th month pension na binibigay ng SSS at GSIS every December. Ito ay equivalent sa 1 month ng inyong regular pension. Kaya kung ang monthly pension ninyo ay 8,000, makakakuha kayo ng additional 8,000 sa Disyembre. Pangalawa ay ang funeral benefit na 20,000 for SSS at 40,000 for GSIS na pwedeng i-claim ng inyong beneficiaries sakaling kayo ay pumanaw. Pangatlo ay ang loyalty bonus o long service bonus na binibigay sa mga pensioners na nag-contribute ng 30 years or more na pwedeng umabot ng 5,000 to 10,000 depending sa programa. Pang-apat ay ang pension loan program ng GSIS na nagbibigay sa inyo ng option na mag-loan ng hanggang 2 months worth ng inyong pension na pwedeng bayaran sa loob ng 24 months. And panglima ay ang medical reimbursement benefit na nag-aalok ng partial reimbursement sa hospitalization expenses na pwedeng umabot ng 50,000 per year kung kayo ay qualified. Ang problema ay hindi ito automatic.
Kailangan ninyo itong i-apply personally sa SSS o GSIS offices at maraming seniors ang hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam na available ito. Pag-usapan din natin ang tungkol sa tax implications ng inyong pensyon. Maraming seniors ang nag-aalala kung ang kanilang pensyon ay taxable o hindi. Ang magandang balita ay ang SSS at GSIS pensions ay generally tax-exempt under Philippine law. Kaya hindi ninyo kailangan mag-worry na may mababawas pang tax sa inyong monthly pension. Pero kung kayo ay may additional income sources tulad ng rental income, business income, or investment income, ang income na iyan ay taxable at kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Maraming seniors ang nag-aalala din kung ang 13th month pension ay taxable. At ang sagot ay hindi rin ito taxable kasi considered ito as part ng tax-exempt retirement benefit. Pero kung kayo ay may lump sum pension na 500,000 or more na kinuha ninyo ng one time, ang portion na lumalampas sa exemption limit ay pwedeng masub sa tax. Kaya kailangan ninyo mag-consult sa tax year kung ganito ang inyong situation. Ngayon, bigyan ko kayo ng practical tips kung paano ninyo ma-maximize ang inyong pensyon at iwasan ang mga problema. Una, siguraduhin na ang inyong ATM card ay updated at hindi expired. Maraming seniors ang nakakaranas ng problem kasi ang kanilang ATM card ay expired na pala at hindi nila alam. Kaya hindi nila ma-withdraw ang kanilang pension kahit nakakredit na ito. Pumunta kayo sa inyong bank at mag-request ng card replacement at least 1 month before expiration para hindi kayo mabigla. Pangalawa, mag-enroll kayo sa online banking o mobile banking kung kaya ninyo o kaya naman ay mag-authorize kayo ng trusted family member na tumulong sa inyo para hindi na kayo kailangang pumunta sa ATM machines lalo na kung mahina na ang inyong katawan o delikado ang inyong kalusugan. Pangatlo, mag-set up kayo ng automatic bill payment para sa inyong utilities para hindi kayo ma-stress sa pagbayad every month at para sigurado na hindi kayo ma-disconnect. Pang-apat, mag-open kayo ng separate savings account kung saan ninyo ilalipat ang portion ng inyong pensyon na gustong isave para sa emergency fund para hindi ninyo magastos lahat sa isang buwan. At panglima, mag-attend kayo ng pension briefings or orientations na ino-offer ng SSS at GSIS dahil doon ay matututunan ninyo ang mga latest updates at requirements. Ang pinakamahalagang reminder ko sa inyo mga kaibigan ay ang regular monitoring ng inyong pension account. Huwag kayong maghintay na may problema na bago kayo kumilos. Every quarter, mag-visit kayo sa SSS o GSIS office o kaya naman ay mag-call kayo sa kanilang hotline para i-verify na ang inyong records ay updated at walang pending issues. Maraming cases na ang pensioners ay natigil ang pensyon dahil sa simple na lack of updated documents tulad ng expired ID, outdated civil status o hindi na-submit na proof of existence. Ang SSS at GSIS ay nag-require ng annual proof of existence o certificate of life para i-verify na kayo ay buhay pa at eligible pa ring tumanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo ito isusubmit sa tamang panahon, ang inyong pensyon ay pwedeng masuspend temporarily at kailangan ninyong mag-file ng reactivation request na tumatagal ng 1 to 3 months bago ma-process. Kaya ang aking payo ay mag-submit kayo ng proof of existence every January para sigurado na walang interruption sa inyong pension buong taon. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga pensioners na nasa abroad or OFW dependents. Kung kayo ay nasa ibang bansa pero nag-contribute kayo sa SSS dito sa Pilipinas, pwede pa rin kayong tumanggap ng pensyon pero kailangan ninyo itong i-coordinate sa SSS Foreign Representative o kaya naman ay mag-authorize kayo ng legal representative dito sa Pilipinas na mag-claim ng pensyon sa inyong ngalan. Ang GSIS naman ay may special arrangement para sa government retirees na nasa abroad at pwede kayong mag-receive ng pension through international remittance o through authorized representative. Pero tandaan na may additional requirements kayo na kailangan isubmit every year tulad ng Certificate of Residency Abroad at Proof of Continued Eligibility. Kaya mag-stay in touch kayo sa SSS o GSIS
para hindi kayo ma-disconnect. Sa pagtatapos mga kababayan, ang aking huling mensahe sa inyo ay simple pero napaka-importante. Ang inyong SSS at GSIS pension ay hindi lamang numero o pera na dumarating every month. Ito ay resulta ng inyong decades of hard work, ng inyong dedication sa trabaho at ng inyong kontribusyon sa bayan. Kayo ay deserving ng bawat piso na natatanggap ninyo at responsibilidad natin na siguraduhin na nakukuha ninyo ang buong halaga ng inyong benepisyo ng walang kaltas at ng walang delay. Ngayong Enero 2026, tandaan ninyo ang mga petsa na binanggit ko. I-check ninyo ang inyong accounts regularly at huwag kayong mag-atubiling lumapit sa SSS o GSIS kung mayroon kayong tanong o problema. Maraming volunteers at staff doon na handang tumulong sa inyo. At sa mga anak, apo at mga kamag-anak ng ating mga seniors na nanonood ngayong video na ito, pakitulungan po ninyo ang ating mga matatanda na manavigate ang prosesong ito dahil minsan ay mahirap para sa kanila ang technology at mga requirements. Sama-sama tayong mag-alaga sa ating mga seniors dahil sila ang foundation ng ating pamilya at ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-ingat kayo at God bless us all. M.